Inadjust ni Room ang suot niyang necktie habang tinititigan niya ang reflection niya sa elevator mirror. Kita niya ang bahagyang panlalamig ng kanyang noo at ang nangingintab na butil-butil na pawis sa gilid ng kanyang sentido. Hindi niya maiwasang punasan yon gamit ang panyo, pero ramdam niya na kahit paulit-ulit pa siya magpunas, mananatili ang kaba sa dibdib niya. Yun kasi ang unang araw niya sa kumpanya ni Amanda bilang bagong Chief Operating Officer. Isang posisyon na kahit kailan ay hindi niya inambisyon. Pero eto siya ngayon. Suot ang itim na tailored suit, puting polo at pulang necktie na halos mapunit kakahigpit sa pagkakatali. Siya ang opisyal na papalit kay Marco. Napalingon siya na marinig ang pamilyar na tinig sa likuran. "Huwag kang kabahan," sabi ni Amanda sabay tapik sa braso niya. Magaan ng tono pero halatang gusto rin niyang kalmahin ang sarili. "Mamaya, nandoon naman si Papa para formal na sabihin sa lahat na ikaw na ang magiging Chief Operating Officer, Room." Napatingin si Room sa kanya. Ang ganda ni Amanda sa corporate attire niya. Simpleng itim na dress na sakto ang fit sa katawan at blazer na may pagka-elegante ang dating. Pero sa kabila ng formal nilang kasuotan, baka sa mga mata ni Amanda ang tensyon din. "Magugustuhan kaya nila ako?" Tanong ni Rom, sabay laglag ng tingin sa sahig. Hindi niya maalis ang takot na baka hindi siya tanggapin ng mga empleyado. "Baka isipin nila, pinilit ko lang tong posisyon o kaya inagawan ko si Marco." Napabuntong hininga si Amanda. "Wala kang dapat ipag-alala. Once nasabihin ni Papa na meron na siyang official na ipapalit sa kanya, alam na ng mga tao na 100% sure si Papa at tiwalang-tiwala siya sa taong yon. Acting COO lang naman kasi si Marco. Kaya kung tutuusin, wala kang inagawan, Room." Wika ni Amanda sa kanya. Napangiti ng kaunti si Room pero andun pa rin ang kaba. Hindi biro ang papasukan niya. Huminga siya ng malalim tapos nagtanong siya ng mas seryosong bagay. "Handa ka na bang harapin si Marco matapos mo siyang takbuhan? After niyang malaman ang annulment paper?" Maingat na tanong ni Room kay Amanda. Napatingin si Amanda sa gilid, tila saglit na nilulunok ang mga emosyon niya. Matapos ang ilang araw nilang pamamalagi sa hasyenda kung saan pansamantalang nakalayo sa gulo, heto na ulit sila. Balik sa syudad, balik sa katotohanan, ang tuluyang paghigantihin ang mga nanakit sa kanila. "Handa na ako," madiing sabi ni Amanda habang nakatingin ng diretso kay Doom. Kita sa mga mata niya ang determinasyon, walang bakas ang pag-aalinlangan. Ang mga labi niya bahagyang nakapikit sa diin ng kanyang mga salita at ang mga kamay niya ay nakaikuyom sa gilid ng katawan. "Handa na akong bawiin ang lahat ng ibinigay ko sa kanya. Hindi ko man kayang baguhin ang nakaraan, pero pwede kong bawiin ang respeto ko sa sarili. Hindi ako papayag na matamasa pa rin niya ang mga ibinigay ko sa kabila ng kahayupan na ginawa niya sa akin." Tahimik lang si Dom sa ilang saglit, pero hindi niya inalis ang tingin kay Amanda. Kita sa mukha niya ang paghanga, ngunit mahigpit din ang linya ng kanyang mga panga. Waring pinipigilan ang kung anong bugso ng damdamin. "Habang ikaw naman, Rom, unti-unti mong kukunin ang meron dati si Marco na nagustuhan sa kanya ni Eva. In that way, alam mong magsisisi siya na pinakawalan ka niya. Babalik siya sa panigurado sa'yo." "Wala na akong balak na balikan pa siya, Amanda." Malalim ang kanyang boses, pero buo at malinaw. "Lahat ng gagawin natin, hindi para doon. Gagawin ko to. Gagawin natin to para mapakita sa kanila kung ano ang sinayang nila." Determinadong wika ni Room. Walang sabi-sabi hinawakan ni Room ang kamay niya. Nagkatitigan sila. Ang distansya sa pagitan nila tila ba unti-unting naglalaho. Nasa ganong posisyon sila nang biglang tumunog ang mahinang ping ng elevator. Mabilis na nagbitiw ng kamay sina Room at Amanda. Halos sabay pa ang kilos sila. Bahagyang namula si Amanda at pilit na iniayos ang sarili habang si Room naman ay pasimpleng umubo.
Kunwari seryoso sa pagtingin sa kanyang relo, lalo na makita na may mga empleyado na papasok. Ang kaba na pareho nilang naramdaman dahil sa takot na baka may makahuli sa kanila ay napalitan na ng kaba at ng takot nang sabay na silang naglalakad sa hallway papasok ng meeting room. Ramdam ni Room ang lamig na marmol na sahig sa ilalim ng kanyang sapatos habang si Amanda naman ay tuwid ang likod, pilit pinapanatili ang composed na itsura dahil kumakabog ang dibdib. Sa loob, nandoon na ang mga board members, puro formal. Mga senior executives na ang lalim ng ugat sa negosyo. Naka-dark suits ang mga lalaki, eleganting blazers ang mga babae, may mga edad na at may mga nagmamasid lang. Sa pinakadulo ng mesa, nakaupo ang ama ni Amanda. Walang emosyon sa muka. Isang tingin lang alam mong siya ang may hawak ng lahat. Nasa malapit sa kaliwa nito nakaupo si Marco, habang sa kanan naman uupo si Amanda. Kitang-kita ni Room sa mukha ni Marco ang gulat na makita na naman siya nito. Napastraight ito ng upo sa inuupuan. Good morning. Bati ni Amanda, malamig ngunit magalang. Sit down, Mr. Room Corpus. Thank you. Mapanatag ang sagot ni Room, tsaka siya naupo sa itinalagang upuan. Walang patumpik-tumpik, nagsalita na agad ang ama ni Amanda. Magsisimula na tayo. Maiksi at matapang ang tono. At hindi ko na palalawigan pa. Tinignan niya ang buong silid, isang simpleng tingin pero may bigat, parang pinapaalala sa lahat kung sino ang tunay na may hawak ng kumpanya. Bilang majority stockholder at chairman ng board, ako na ang magbibigay ng pinal na desisyon. Diretso, walang paligoy-ligoy. Ang meeting na to ay tungkol sa tinatalaga kong pinal at opisyal na co-o ng kumpanya. Saglit siyang tumigil pero ang tingin niya ay eksakto kay Marco. Hindi nagsalita ang binata pero halatang nanigas ito sa kinauupuan. Effective today, Patuloy na matanda. I am appointing Mr. Room Corpus as the new Chief Operating Officer of the company. Mabilis na nagkatinginan ang mga board members. May mga bahagyang nagbulungan, may nagtaas ang kilay, pero walang isa man ang kumontra. Alam nilang walang saysay ang pagtutol. Ang desisyon ng chairman, yon ang batas. Pero kabaligtaran ang naging reaksyon ni Marco. Bigla itong napatayo mula sa inuupuan, halos matumba ang silyang kinauupuan niya sa bilis ng kanyang kilos. Kumalabog ang tunog ng upuan sa sahig, dahilan para magulat ang ilan sa mga miyembro ng board. What? Sigaw ni Marco, hindi na alintana ang formalidad ng sitwasyon. Ang lalaking ito ang magiging bagong co-o? Itinuro pa niya si Room, buong tikas at walang pakundangan. Bakit siya? Bakit hindi ako pa? Ako ang acting co-o. Ako ang nagkasikaso ng mga proyekto nitong mga nakaraang buwan. Ako ang nagpagod dito. Bakit magpapasok kayo ng isang outsider sa kumpanya na wala namang alam sa pamamalakad ng negosyo? Mabigat ang bawat salita ni Marco, pero isang ngisi lang ang ibinato na matanda sa kanya. Huwag mo ko subukang pagsabihan kung paano ko patatakbuhin ang kumpanyang ako ang nagtayo. Ang acting position mo ay pansamantala. Wala itong katiyakan. At ngayon, may pinal na akong desisyon. Napakuyom ng kamao si Marco. Kita sa mukha niya ang hindi matangkap na pagkatalo. Wala bang boto ang board sa desisyon na ito? Tanong pa niya, halos desperado. Walang kailangan. Mariing sagot ng chairman. Majority stockholder ako. Ang boto ka lang. Sapat na. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga board members sa kanina nagbubulungan ay tila natahimik na parang mga estudyanteng na sermonan ng prinsipal. Lahat sila ay alam ang katotohanan. Sa larong ito, ang may hawak ng shares, ang may huling salita. Hindi pa rin tumigil si Marco.
Lumapit pa siya kay Room. Hinawi ang distansya sa pagitan nila. Anong alam mo sa kumpanyang to, ha? Ginamit mo bang asawa ko na si Amanda para makapasok dito? Galit na tinuro ni Marco si Amanda. Ang tinig niya kumakalabog sa buong meeting room. Magsasabi pa sana siya ng mas masasakit na salita. Pero bago pa siya makadagdag, napatayo na si Room. Maayos ang pagkakatayo nito. Tuwid ang likod, balikat ay nakataas at ang mga mata ay diretso lamang nakatitig kay Marco. Malamig at matatag. Iginagaya mo ba ako sa'yo? Tanong ni Room, walang emosyon ang muka pero halatang buo ang loob. Hindi siya natinag sa pagsigaw ng lalaki. Wari bang ang mga salitang ibinabato sa kanya ay dumadaustos lang at hindi makakapit. What? Sigaw ni Marco. Mas lalong namula ang mukha sa tindi ng galit. Anong sabi mo? Dahan-dahang lumapit si Room. Hindi agresibo pero sapat ang bawat hakbang para maramdaman ni Marco ang bigat ng kanyang presensya. Hindi ba't dahil lang naman kay Amanda? Kaya ka na sa posisyon mo ngayon? Banayad pero asintado ang mga salita ni Room. Kaya na sa'yo lahat ng mga luho mo. Kotse, pera, koneksyon. Baka pati respeto ng mga tao. Hiniram mo lang sa kanya. Tumawa si Marco, pilit na pinagtatakpan ang pagkaasiwa. Ano? Baliw! Hindi totoo ang sinabi mo. Pinaghirapan ko lahat ang meron ako. Ako ang nagtrabaho para dito. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, biglang tumayo si Amanda. Really? Sarkastikong sagot ni Amanda. Itinatanggi mo pa talaga sa harapan ko mismo, Marco? Sa harap ng lahat? Nasa harap mo pa ako, pero kaya mo pa rin magsinungaling. Biglang natahimik ang silid. Ang mga board members ay nagkatinginan. Tahimik pero halatang interesado sa drama sa harapan nila. May ilan na bahagyang napatungo. Kunwaring nag-aayos ng papeles para hindi mahalatang nakikinig. Huwag kang makisali rito, Amanda. Nanginginig ang boses si Marco. Hindi lamang sa galit kundi pati sa pagkabigla. Hindi siya sanay na kontrahin siya ni Amanda, lalo na sa publiko. Nakasanayan niyang ito ang laging tahimik, sunod lang sa agos. Hindi na ako ang Amanda na kilala mo, Marco. Malamig ang tinig ng dalaga. Ngunit bawat salita ay tila tinaga sa bato. Tanggapin mo na lang na wala na sa'yo ang posisyon na in the first place ay hindi naman sa'yo. Hiram lang ang lahat na meron ka ngayon. Sumikip ang panga ni Marco. Halos hindi bumuka ang bibig ng sumagot. Sabi nang huwag kang mangialam dito, Amanda. Ngunit gumisilang si Amanda, bahagyang iniling ang ulo. Waring napapailing sa pagiging matapang pa rin sa kanya ng dating asawa. Gumisilang si Amanda. And let me correct you din sa sinabi mo kanina. Hindi mo ko asawa. I'm your ex-wife. Sumabog ang mga pagsinghap sa loob ng meeting room. Ang mga board members sa kanina ay kunwaring abala sa kanilang notes at laptops. Ngayon ay lantaran nang nakatingin sa kanila, hindi makapaniwala sa narinig. Isang malaking balita yun. Isang malaking balita talaga na hiwalay na si Amanda at Marco. Lalo na at pinapakita talaga nila sa lahat na okay sila. Pero hindi na ngayon. Wala nang paligoy-ligoy. Humarap si Amanda sa board members. Taas noo, walang bakas ang panghihina. Yes, you heard me right? At sa mga hindi nakarinig, at baka akala ninyo na mali lang kayo ng dinig. Pwes, uulitin ko. Marco and I are over. Nag-file na ako ng annulment. Legal na proseso. Hindi na lang ito chismis. Humarap si Amanda sa board members. Enough, Amanda! Sabat ni Marco, ang tinig ay pilit pinapakalma pero nanginginig sa galit. Hindi pa tayo hiwalay. Hindi ko pa pinipirmahan ng annulment. Hindi ka makakaalis sa akin ng ganyan-ganyan lang. Ngumiti si Amanda pero malamig ang mga mata.
di wag mong pirmahan. Sinong tinatakot mo? Akala mo ba hawak mo ko? Sa dami ng ebidensyang hawak ko laban sa'yo, ikaw ang dapat matakot. Kayang-kaya kong maglathala ng mga ebidensya na hindi ka naging tapat sa akin. Ayaw mo bang marinig kung ano-ano ang pwede kong isampa laban sa'yo? Napako ang tingin ni Marco kay Amanda. Unang-una, concubinage. Illegal ang pagsasama mo sa labas ng kasal. Hindi ko nabibilangin kung ilang beses ka naming naaktuhang mag-check-in sa mga hotel with your other woman. May CCTV footage kami. May hotel receipts at may mga sworn affidavits na mga tauhan mong nagsawa na magtago ng kalokohan mo. Lalong lumukas ang bulungan sa paligid. May ilan pang mga board members ang napanganga sa kawalang hiyaan ni Marco. Pangalawa, dagdag pa ni Amanda, economic abuse. Ginamit mo ang pangalan ko at ang company assets para ponduhan ang personal mong luho. Luhong hindi naman approved ng board. Alam mo bang pwede kitang kasuhan ng qualified theft? Embezzlement, Marco? Huwag mo kong piliting buksan ang accounting records mo rito. Kasi ikaw ang mapapahiya. Biglang namutla si Marco, maging ang ilang loyalist niyang board members ay napayuko. Nagsisimula na silang magdistansya. Walang gustong madamay sa kanyang gulo. Wala nang naisagot si Marco. Parang binuhusan ng malamig na tubig. Napatigil siya sa gitna na silid. Nakatingin kay Amanda na para bang ngayon lang niya ito tunay na nakita. Ngayon, sino ang may hawak sa sino, Marco? Malamig ngunit matatag na tanong ni Amanda. Bawat salitang binibitawan niya ay parang punyal na tumatarak sa kausap. At siya nga pala, dahil hindi na ikaw ang acting co-o ng kumpanya, pwede ka na mag-alsa, balutan. Hindi ka na welcome sa kumpanya ko at pati na rin sa bahay ko. At muli pong ipagpapatuloy ang ating kwento. Kaya tune in lang po tayo dito sa Kulay TV.